bottom line nito eh. Diba? Kaya yung AKAP, insertions. Bakit ang lalaki? Diba? May mga unknown budget pa. Diba? So, kitang-kita po kung paano na ma-manipulate yung gobyerno ngayon sa totoo lang. Eto na, kanya-kanya na. Oh, kanya-kanya na silang hugas kamay ba tawag dito? O kanya-kanya ng palakasan dahil sa eleksyon, no? Kasi ngayon may irang mga Makabayan members or Makabayan block na nagsalita at natanong kasi about dito sa BICAM report na blanco. And some of them are answered the questions, and based on their question, parang akala mo nagsasabi ng totoo. Talagang may concern sila sa ating bansa. So let's give them some leeway para makita natin, maramdaman naman natin na talagang concerned sila. Dahil these are the people na nanduroon din sa Congress, no? Na sila yung magkakasama. Okay? So, atin pong bigyan ng konting analisasyon at 'di ba? Opinion natin kung ano ba totoo ba yung sinasabi nila? Naaayon ba yung mga sinasabi nila sa ating mga paniniwala? Okay? At totoo ba na talagang sila ay concerned? Okay? So, hindi po maiiwasan na ma-question ang mga ganitong klaseng 'di ba? Mga pahayag nila dahil iba yung sinasabi nila dati or maybe, 'di ba? Talagang meron silang mga prinsipyo na maaaring salungat ngayon sa mga sinasabi nila ng mga kasamahan nila or may paninindigan sila at hindi sila nagpapagamit sa kanilang speaker. Okay? So, easy lang po tayo, walang personalan ha. Kung ano man po yung mga sasabihin ko sa content kong ito, yun pa ay pawang opinion ko lamang na nakabase sa kung ano ang aking naintindihan bilang isang common na tao at may pagpapahalaga sa ating bansa. Alright, so ang isi-share ko po sa inyo ngayon is katulad ng nakikita ninyo sa aking title, yung Makabayan Block na sila Representative Manuel, Representative Castro, and the other members of the Makabayan Block ay natanong tungkol dito sa blank report sa BICAM, no? Na talagang napakalaking question. Okay? At mukhang sablay-sablay ang paliwanag ni Representative Kimbo. Okay? So, let's hear from their colleague dyan sa Kongreso kung ano ba ang kanilang stance about this blank BICAM report. Kasi alam naman natin lahat na yung BICAM report is a consolidation ng mga budget na pre-prepared ng Senate at saka ng Congress. Okay? At doon sa BICAM report, doon sila magkakaroon ng consolidation. Pero ano ang nangyari? Mayroong mga hindi pumirma at mayroong mga pumirma. Okay? Doon sa mga pumirma, bakit ninyo pinirmahan na alam nyo namang blanco? May kulang, hindi tapos. Okay? So kung blanco yan, dapat blanco makakarating yan kay PBBM, which is yung enrolled report, which is hindi naman pwedeng mangyari yun. Dahil, di ba? Kasi incomplete eh. Hindi siya kumpleto. Pero bakit nag-proceed at bakit tayo nagkaroon ng GAA? Di ba? Ang budget for this 2025. So, yun yung ilan sa mga talagang major concern. And sino ang naglagay? Paano nilagay? Di ba? Sino ang nag-decide nung mga nilagay? Ng mga insertions. Dito malalaman natin kung ilan doon sa mga kasi may mga nabanggit dito sa paliwanag ni Representative Manuel, may mga natanggalan ng budget. No? So, let me share to you this video kung saan is nagpaliwanag nga si Representative Manuel at yung kanyang mga kasamahan. No? Okay? So, let us hear them. National budget, kahit sino pa po
ang presidente, kahit sino pa ang mga matataas na nakaupo sa pwesto, tayo po basta may nakita tayo na kaduda-duda sa national budget, ay nararapat lamang na questionin yan. Yan, very good. Very good, no? Deserve a clap. Okay? So, sana, no? Talagang ganyan yung mga hangarin ng ating mga lawmakers, no? Na they are really concerned sa ating gobyerno, sa ating mga mamamayan. Okay? Sana hindi sila nagpapagamit doon sa kanilang mga nakakataas sa kanila. Dahil binoto po kayo ng tao, dahil may paniniwala ang tao na kaya ninyo manindigan sa kung ano yung tama. Hindi dahil sa kayo ay tatakbo lamang sa susunod na eleksyon. Okay? In fact, hindi lang technical matter kasi yung mga blank doon sa bicameral conference committee report. Kasi ano ba ang papel ng mga blanco na yon? Nakita natin eventually after mapunan yung mga blank ay kantas budget sa Department of Agriculture tsaka sa National Irrigation Administration ang naging epekto nun. Okay? So mayroong mga nakaltasan. So may nakaltasan, siguradong may madadagdagan. Diba? Ano yung natagdagan? Yung akap. Yun na tayo nadagdagan. So dito, lumalabas, di ba? Kung yan sa BICAM report pa lang nakumpleto at nakita na. Di ba? Bakit hindi ginawa yun doon? Bakit kailangang doon na sa enrolled report na laman? At bakit binawasan yung mga yun? Di po ba? Ano yung significance nun ng hindi paglalagay nun at paglagay sa enrolled bill? May gusto bang gawa ng hocus-pocus? Nakukulangan ba doon sa mga ipamumudmud sa eleksyon? Mababawasan ba yung budget ng mga kakandidato? Di ba? Hindi pwedeng hindi natin maisip yan. Because of these coming elections. And obviously, yun yung nagiging reason. No? Kahit lalo na ng opposition because of this coming election, kaya nagkawindang-windang yung budget natin. Diba? Yun yung problema dito. And it seems na ngayon lang nangyari ito. Diba? Na according kay, if I'm not sure, correct me if I'm wrong. Okay, from Justice Carpio, parang ngayon lang nangyari ito. Yeah. So may nabawasan, may tinanggalan pagdating doon sa official document na. Sabi nga ni Ma'am Kimboy, printed document. At alam natin na yung mga kantas budget sa serbisyo para sa mamamayan, sino ba nagbenepisyo doon sa mga naging realignment? Ang mga nadagdagan ay yung mga kagaya ng kadudadudang ahensya like DPWH. So, hindi tamang sisihin yung mga technical staff kasi technical staff ba yung magbebenepisyo doon sa mga ganitong realignments? Hindi naman. Ang may papel doon so, which means, according, ito, nagbabase lang ako sa sinasabi ni Representative Manuel. So, yung mga technical staff ang nag-fill up nung mga yun. Trabaho ba talaga nila yun? Diba? I'm just asking. Yes, also those are just to be copied, no? Doon sa blanco. Pero bakit hindi niyo nilagay? Bakit hindi niyo nilagay during BICAM report? O dahil nga ba doon sa mga hocus-pocus na sinasabi ni Representative Manuel, ang DPWH na naman, no? Ano yung mga flood control na naman? O diba, naging issue na yan, ang daming binaha, ang daming mga nasirang mga dams, mga ripraps, diba? Oh. Ano, para doon na naman huli kukuha? Dahil wala na kayong inday sa padadaanan ng pera? Diba? Ano? Bakit nagkaganon? Bakit hindi nyo agad nilagay doon?
sa BICAM report. Bakit kailangan pa na ngayon pa magkaalaman na yun pala yung target ninyo? Bawasan yung ibang ahensya na mas kailangan ng serbisyo. Okay, kailangan din naman yung sa DPWH pero ano yung nangyari? Bakit ang daming nasalanta nung nakaraang bagyo? So, ibig sabihin, walang pinatunguhan yung budget noon, kaya bumabawi kayo sa budget ngayon. Dahil alam ninyo na marami talagang hindi natuloy at napunta sa bulsa ng ilan. Di ba? You're compensating sa budget na to doon sa mga nakurakot nung nakaraan. Come on. Di ba? Alam ninyo na nagbabago yung panahon. Climate change. So dapat yung approach ninyo sa pagpapatayo, pagpapagawa ng ating mga highways, dams, bridges, di ba? Isinasabay nyo sa pagpapalit ng ating klima. So kung isang semento lang yan dati, bakit ninyo gawing isa't kalahating semento? Di ba? Hindi yung isa na nga yung ginamit nyo, ginawa nyo pang report. Imbis na dagdagan nyo, binawasan nyo palalo. Di ba? Mio. Lalagay talaga ng exact allocations dun sa mga iba't ibang programa ay ang mga mambabatas. Kaya hindi tamang sisihin yung So which contradict doon sa sinasabi ni Representative Kimbo. Paano ba yan? Ma'am, nagdi-disagree si Sir Manuel sa sinasabi ninyo na dapat pinagkakatiwala ninyo sa staff ninyo. Ngayon, kung may sinasabi kayong may ganung batas na allowed sila, diba? Baka dapat kailangan magpatawag kayo ng hearing dyan sa Congress in aid of legislation para baguhin ninyo yung mga ganyang bagay. Kasi ngayon, yan yung nagiging issue eh. Hindi dapat, no? Ang mga staff ninyo ang maglalagay ng mga correction in terms of these figures. No? Dapat nakalagay na yan, kokopyahin na lang. No? Hindi yung after ninyo mag-usap, saka palang ilalagay. No? Kailangan meron kayong, katulad nitong nangyari sa BICAM report, sana binalikan ninyo, pinilapat nyo talaga yung mga yan. Diba? Or gumawa kayo uli ng another set of copies ng BICAM report na yan wherein you put down all those missing numbers or whatever it is na kailangan nandoon. Technical staff, meron pa rin talagang valid na concern yung mga kababayan doon sa mga blanco sa BICAM report. Sabi ko, sir, hindi lang naman yung sabi na ito sa office ng BICAM report, pwedeng mag-correct. Type error, grammar error, printing error. You consider the filling of the blanks as corrections. Typo error, grammatical error, etc. With all due respect, dun sa mga kapwa natin mambabatas na nasa Bicameral Conference Committee, kahit ano pa pong palusot sa ngayon, hindi po matuturing na typographical error ang pag-allocate ng budget. Yung paglalagay ng exact amount kung magkano ba dapat ang ilalaan para sa mga agri-related programs. Yan. Representative Kimbo, may sinosopla ka na naman ni ni Representative Congressman Manuel. No? Hindi po matatawag na typographical error yung paglalagay ng mga pag-allocate ng budget doon sa mga blanco. No? Hindi po nila trabaho yon. Dapat kayo. Dahil kayo ang mga mambabatas. Kayo ang nilaan o binoto ng mga tao para gumawa ng batas at mag-approve ng mga kailangang i-approve in terms of governance, in terms of your job. Di ba? Trabaho nyo po kasi yon. Kung may mga secretary man kayo or may mga staff kayo, kokopyahin na lang po nila yan. No? From draft to official. Hindi po sila yung dahil sinabi nyo, sige, pilapan mo, ito yung sabi. No, yun yung gustong iparating dito ni Congressman Manuel. No? So, Ma'am Kimbo, hindi naniniwala, hindi pumapayag. Mali daw po kayo, sabi ni Sir Manuel.
Hindi po yun grammatical error, hindi din po yun basta-basta lamang na parang minor na correction. Kasi trabaho po natin yun at hindi natin yun madedelegate sa mga technical staff. Kung mismo yung BICAM ay violate yung kanyang sariling omnibus motion, no wonder na sinasabi ng mga kababayan natin na parang hindi sila kinoconsider dun sa pagbubuo natin ng budget. At ang tingin ng mga kababayan natin ay ilan lang talaga yung nakakabenepisyo dun sa mga alokasyon. Third chamber. Totoo naman yun, pagdating sa budget, talagang kailangan natin na maging transparent mula doon sa committee level hanggang sa bicameral conference. Well, uulitin lang naman ni Castro yung sasabihin ni Manuel. So yun po, no? Pero lahat sila na nandiyan, diyan sa interview na yan ay nagdi-disagree doon sa sinasabi na ni Representative Kimbo. Kaya nangyayari ngayon, sila. Diba? Sila mismo. So, maaaring itong mga sa Makabayan Block ay hindi sunod-sunuran sa kataas-taasan. Kaya nakakapagsalita sila ng ganito. At talagang may concern sila sa nangyayari sa atin, sa gobyerno natin. Okay? Kasi, obviously, talagang mali kung ano man yung ginawa doon sa BICAM report. At ngayon, ito. Diba? Mayroon tayong narinig from Representative Manuel kung yung mga blanco at yun palang mga nung lumabas yung kumpletong bill o yung enrolled bill, doon natin nakita may mga nabawasan. At ang binawas napunta sa DPWH na isang malaking question din. Tumaas ang sa DPWH, nawalan ang educations. At kung ano-anong mga pinagsasama na pati TESDA. Diba? Isang training lang yun. Manicure, pedicure, welding. Diba? Sinama. Kaya hindi nabigyan ng budget ang ating education. So yan po, no? Nakita naman natin na sila ngayon. Okay? Hindi magkaintindihan. Or sadya lang binabali nung iba yung kanilang paniniwalang tama para lamang may ma-please, mapagbigyan kung sino man ang humahabol doon sa pera na yon. Di ba? Ay, kaya mahirap sabihin pero yung corruption, no? Mas malala pa to sa EJ. No? Hindi sa pag-ano, no? Kung may corruption noon sa gobyerno ni Duterte, ito parang, nilegalize, ika nga. Nilegalize yung pangungurap at yung pangmumudmud ng pera ng sambayanan, no? Para sa darating na eleksyon. Yun lang naman yung bottom line nito eh. Diba? Kaya yung AKAP, insertions. Bakit ang lalaki? Diba? May mga unknown budget pa. Di ba? So, kitang-kita po kung paano na ma-manipulate yung gobyerno ngayon sa totoo lang. Kung paano pinapaikot yung taong bayan. Kaya sana mas maraming Pilipino ang maging concerned sa nangyayari sa Pilipinas. Opo, nakaupo sila, tayo ay maliliit lamang, pero kung sama-sama, di ba? Mararamdaman nila yan. Hindi po natin kailangan ng people power, kailangan po natin talagang magpahayag ng saloobin natin. Hindi na po uubra yung kalsada ngayon kasi nawawala na ng kwenta yun. Okay, so issue lang po tayo walang personalan. Lahat po ng mga sinishare ko rito ay pawang mga opinion ko lamang na nakabase din po doon sa ating mga naririnig, nababasa at napapanood. So hanggang dito lamang, maraming salamat.